naman sa Tatak PD Pinoy, pagpapalakas ng public expenditures sa infrastructure projects ng bansa patuloy na isinusulong ng pamahalaan. Ito'y upang makamit ang minimithing inclusive growth ng bansa at goon na rin ang pagkakaloob ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Balitaan mo kami, George Bandola. Pinalalakas na ng pamahalaan ang paggasta nito sa mga major infrastructure para mapaangat ang pamumuhay ng mas nakararaming Filipino. Sa katunayan, halos 400 bilyong piso ang inilaan na ng pamahalaan para sa public infrastructure para sa susunod na taon. Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mataas ng 35% ang halaga na ito kumpara sa 295 billion peso allocation for public infrastructure sa taong 2013. Dahil sa paggasta nito, inaasahang mas mababawasan pa ang presyo ng mga bilihing dinadala sa mga palengke at pamilihan dahil sa mga bagong kalye at tulay na ipapagawa ng pamahalaan. Maaaring idaan ito sa Public-Private Partnership Program o strict. Ibubuhos ang karamihan sa 400 billion peso fund sa pagpapagawa ng 180 billion peso Transport Infrastructure Development Program na may layuning makatulong sa mas maraming magsasaka at farm-to-market roads. Ngayon pa lang, pinaplano na ng administrasyon na taasan hanggang 820 billion pesos ang pondo para sa public infrastructure projects ito sa taong 2016. Sa pamamagitan din ng NEDA, nakatakda na nitong simula ng 400 million peso feasibility studies on infrastructure na naglalayong pag-aralan ng kahalagaan ng mga ipinatayong major infrastructure kung paano makakatipid o di kaya ay makahingi ng tulong sa mga donor countries. Samantala, iniulat ng Department of Trade and Industry na umangat ng 20.4% ang manufacturing industry sa bansa sa unang kalahati ng taong kasalukuyan. Nakapagtala ng 3.4 billion peso investment sa manufacturing and DTI-BOI. Kaya naman, hinihimok ng ahensya na higit kailangan ng bansa ngayon ang manufacturing sector dahil dito siguradong dadami ang trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.